Ito mga sir, meron tayong Honda Arrest na ito troubleshoot. Itong motor na to ay hindi na umaandar nung dinala dito. Kumbaga hinatak-hatak na lang. Nakikita din naman sa itsura ng unit na hindi na tumatakbo. Kasi kinalawang na rin yung kadena. Pagdating din sa mga parang na-stuck na rin talaga siya. Sa karamihan wala nang fairings. Kung ano yung nakikita nyong itsura niya ngayon, ganyan na nung dinala sa atin. Kabit ang mikin, battery. Lobat na siguro yung battery niya. Ang original position ng battery nito mga sir, at hindi ganyang kalaki ang battery niyan. Ang original position niyan andito sa side, sa may kabilang side naman yan, dito sa baba. Kaso tinanggal na yung airbox, racing type na yung itsura nya. Okay, ito troubleshoot natin. Kung ano yung problema nya. TPS, nagpalit na rin ng TPS. Mga clamp dito, yan, wala na yung mga clamp. Ito charge. Maraming gas. Maraming gas, tapos may gas pa. Okay, wala naman check engine. Tapos pakikinggan natin to. Ayan. Nati-check naman natin yung PSI niyan, kung mayroon. Sige, charge mo natin ng konti. Nalupat yung battery bago tayo mag troubleshoot. Kasi kilometer nito mga sir, ayan o. Ayan o. Ayan, malaki na. Charge mo natin konti as nalupat yung battery nya, para malaman natin kung ano yung gagawin natin. Ang may-ari nito kapitbahay lang din dito sa sa La Union, sa Aguo. Sige, check natin. Charge muna natin mga sir. Okay, tanggalin natin yung spark plug para ma-check natin kung may kuryente ba. Kasi pagdating sa mga ganitong ayaw mag-start, ay binibasic troubleshooting muna natin, tulad ng fuel pump, kuryente kung mayroon, para mapunta tayo dun sa sa makina naman. Basta pinaka-importante dito mga sir, gumagana yung fuel pump, may PSI, malakas yung PSI, tapos dapat may kuryente. Yan, yung dalawa muna i-check natin. Okay, dito naman tayo side ng spark plug. Check natin, sige. Okay lang. Okay. Kaso mahina. Mahina. Tapos check yung PSI. Search naman yung PSI para makasulat na tayo. Yan. Lubat yung battery na ito. Medyo wala naman tayong ibang tatanggaling mga pairings dyan kasi nakakalansay na. PSI naman. May kuryente siya kaso hindi siya ganun kalakasan. Kaya magtatry tayo ng spark plug. Pero bago tayo pumunta ulit doon, check muna natin to. Okay, tanggalan na natin to. Basta kulay puti idiin nyo lang yan, tapos mahugot nyo na. Pag kulay blue, angat lang. Okay, tapos on natin. On mo. Ipasok mo mabuti.
Hindi, mulai dito tapos tulak mabat lang. Okay. Pumapalo siya ng 30. Pero dapat ang standard nito 40 to 41. See. Okay. Pero pag gano'n, i-start mo nga kung ano, mag-steady. Okay. Hanggang 15 lang siya. Hanggang 15 hindi siya pumapalo ng yan ah. Okay. Sige, linisan mo muna yung spark plug tapos i-bypass natin. Try natin kung mapapandar natin siya. O Diyos, salta mo lang ito. Palitan lang natin yung spark plug. Medyo mahina yung spark plug nito. Kaya palitan natin. Medyo mahina ito yung spark plug nya. Hindi ko nakikita ng malakas na pitik. NGK na iridium. Yan, sa katagalan na rin to. Yan yung bago. Hindi, kabit mo lang. Oo. Okay, kabit mo natin yung spark plug. Tapos, magbase naman tayo ng gasolina. Magbabypass tayo. Meron tayong ginagamit dyan na pang bypass. Gagamit tayo ng compressor. Babypass natin yung fuel pump. Doon natin malalaman kung aandar siya. Kasi wala naman siyang check engine, may kuryente naman. Kaso nahinaan ako dun sa kuryente niya, kaya pinalitan ko siya ng new spark plug, bagong spark plug. At dito na tayo tututok. Dapat kasi ang pinaka-maximum nito mga sila, tatandaan nyo lagi dyan, 41. Unang start mo, papalo siya ng 30. Pag pinag-start mo naman siya, dapat papalo pa rin. Kung ano yung palo niya kanina, ng pagkasusi mo, dapat papalo pa rin siya ng ganun. Kasi nung pinupo-start natin, hanggang ano lang siya, hanggang 15, di maabot siya ng 20. 20, aandar pa yan. Ito hindi na. Kaya bypass natin mamaya after may kabit yung spark plug. Sige, bypass natin, fast forward natin. Ito yung ginagamit namin pang bypass mga sala. Lalagyan natin ng gasolina to, tapos lalagyan ng compressor. Parang dextrose lang din naman to. Nasa hospital ka. Yan ang gagamitin natin. Babypass natin yon. At syempre tatanggalin natin yung kanyang sakit para hindi yan magbuga. Na kahit na pinupostart natin, hindi siya magbibigay ng gasolina para hindi masayang yung gasolina. Pero itong gasolina to mga sala, papalitan natin. Dahil namoy ko yung gas niya. Siyempre sa tagal na hindi nagagamit yung unit, napanis. Kaya meron palang dalang gasolina. Kaya tatanggalin natin to. Ganda ng gas. Kahit kunti lang yan mga sir. At gagamit tayong compressor. Ito yung ginagamit namin pang bypass sa mga FI para hindi gumana yung o kung sira yung fuel pump, para malaman natin kung tatakbo, aandar. Ayan. Okay, ayan, kita nyo yung gauge nya. Okay, tapos on natin to. Okay, okay. Okay. Okay, bumbay mo, napanisan yan. Bumbay mo lang, napanisan yan. Yan. Pumalo siya ng sub gauge natin, pumalo siya kasi gumamit tayo ng compressor.
Ayan. Painitin muna natin para matanggal yung napanis na gasolina. Okay. Ayan, diba, mandar? Okay, yan mga sarahan, napaandar na natin. Ibig sabihin, goods yung makina, walang problema. Kaso walang minor. Kaya ang gagawin natin, dilinisan natin yung throttle body niya. Kasi na-stuck kasi yung unit. At naka-open yung kanyang throttle. At alam nyo na, pagka nasa probinsya, malikabok, nakakahigop pa rin yan. Kaya abnormal yung kanyang minor. Makukuha naman yan kasi dadiagnose man natin yan. Pinaka problema natin yung fuel pump. Yan yung fuel. Oh. Ayan, napandar na natin. Ganun lang ang pag-troubleshoot nito mga sir. Kung gusto nyo malaman kung ano yung problema, hanggat wala naman kayo nakikita ang check engine, dalawa na yung checkin nyo. Kahit anong motor naman mga sir. O sa ibang motor kasi, sa mga scooter, yung may mga gumagamit ng side stand kill switch, isa rin yun na i-check nyo. Tapos ignition coil, yan yung mga unang-una. Fuel pump, spark plug cap, ignition coil, side stand. Basta walang check engine, walang check engine, ayaw mag-start, ayaw magdundo, yun lang yung mga gagawin nyo dyan. Pero kung may check engine, ibig sabihin may putol na wire, or di kaya may sensor na sira. Kaya nagkakaroon siya ng check engine. Yan, lilinisan na lang yung throttle body. Tapos magpapalit ng ball race, preno, harap likod, papalitan din. Okay, yan na lang muna yung gagawin natin. Shortcut lang natin yung pagtanggal ng ball race. May video naman ako nyan. Tsaka pagka mga ganito, model lang din naman gawin yan. Kahit kayo, kaya yung gawin yan. Basta may tools lang kayo. At kapag once na magkakalas naman kayo ng ganyan, lalo kung FI yung motor ninyo, disconnect nyo yung battery. Yan ang unang-una nyong gagawin. Disconnect nyo yung battery. Para in case na may maipit na wire, hindi mag-short circuit yung ECU or yung mga sensor. At syempre, check nyo pa rin yung ginagawa nyo. Na dapat yung mga wire, hindi dapat may stress or na hatak-hatak. Ganon, hindi napagdidikit-dikit. Ganon. Ito may papalit pa. Preno sa likod. Ball race. Tapos fuel pump. Palit ng gas. Okay, shortcut lang natin. Doon lang tayo sa sa pagpalit ng ng fuel pump, kasi o-orderan ko pa ng fuel pump yan, o kakusapin ko pa yung may-ari kung sila ba bibili ng fuel pump or kami. Kung sila bibili, kung sila magpo-provide ng pisa nila tulad nito, wala namang problema kung sila ang bibili. Kami lang gagawa. Okay, password lang natin mga sir. Pakita ko na lang sa inyo yung pisa.